Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Ang aking pong patotoo at aking topic is about sa plano ng Panginoon at purpose ng Panginoon sa atin. Bago po ang lahat, tayo po ay manunod. Yes, Lord. Hallelujah. Praise you, Panginoon, Lord. Glorify, Lord. Salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, Lord, na binigyan niyo po, Panginoon, uh, na maihaya, Panginoon, maging patotoo, Panginoon, Lord, naway, Panginoon, malayang kumilos, maging malayang kumilos, Panginoon, Lord, ng banal na Espiritu, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, sa Panginoon, sa nakakapanood, Panginoon. Naway, Panginoon, ikaw lang po siya magdakila, ikaw lang po siya magtaas. Panginoon, itago niyo lang po ako, Panginoon, sa inyong likuran, Panginoon, Lord. Ikaw nga po siya gumit na, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ito pa ang samad na lang, pray, Panginoon. Amen. Ang verse po natin ngayon is matatagpuan sa Proverbs 19:21. Ako may Biblia po kayo dyan, pwede niyo po akong sabayan. Ito po ang nasusulat sa Proverbs 19:21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ayan po, sabi raw po dito, ang tao raw po nagplaplano, pero ang purpose pa rin po ng Panginoon ang nananaig. Yun lang po, sabi nga po, habang tayo nabubuhay, may purpose daw po tayo. Habang tayo humihinga pa, may purpose ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Hindi lang po sa akin, pati rin po kayo. May purpose. Ayun po, ito po ang patotoo ko. Nung bagong Kristiyano pa lang po ako, is way back 2007, hindi ko pa nga po masasabi na isa po akong Kristiyano eh. Kasi po that time po, in-and-up po ako. Magsisimba, hindi magsisimba. Madalas po, mas madalas pa nga po yung hindi ako nakakapagsimba. At salamat kay Junel, sa aking kaibigan. Siya po kasi yung yung madalas nag-i-invite sa akin sa simbahan. Pero nung time na yon, hindi pa rin po talaga naging sapat. Mas pa rin po talaga, mas madalas pa po akong hindi nagsisimba kasi nagsisimba po. At that time, nagtatrabaho po ako sa Makati. Ito po yung sitwasyon na ginamit ng Panginoon, yung sitwasyon para po sa purpose ko po. At kung paano po ako lalo pa pong lumapit sa Panginoon. At that time, sabi mo nga po, nagtatrabaho ako sa Makati, sa Glorieta po, sa isang salon. At inutusan po ako na kunin yung towel sa Glorieta 2. Nung papunta na po ako sa Glorieta 2, may pumasok na customer. And then, inawat ako nung nag-utos sa akin. Sabi sa akin, mamaya ako na raw kukunin yung towel. I-shampoo ko muna raw or asikasuhin ko muna yung customer. At that time, 5 minutes later, sumabog po yung Glorieta 2. At marami po namatay at that time. October 19, 2007 po yung naganap. Ayun po, and I thank God, praise God, kasi po, kung hindi po inalaw ng Panginoon inalaw na may pumasok na customer, inalaw yung pangyayari na yun, is wala po ako or wala po ako ngayon sa
ngayon, wala po ako ngayon at hindi po ako nakakapagpapatotoo sa inyo ngayon. At that time din, nawalan din po ako ng trabaho. Pero I thank God pa rin kasi doon po kasi nagsimula yung yung pagiging Kristiyano ko eh. Nagkaroon ako ng time sa church at at that time, napunta ako sa CLF na Botas nung time dahil nang nagpa-pastor pa is si Pastor Vic. Doon din ako na-baptize at naging praise and worship at hanggang ngayon nagpapatuloy sa Panginoon. Ayun po, ganun po binago ng Panginoon na sitwasyon ko na dati purpose ko lang po sa buhay is magtrabaho. At ginamit ng Panginoon ang sitwasyon na yon upang mangyarit maganap ang purpose niya po sa akin. And I pray sa bawat kung ano man yung ginagawa nyo o ginagawa natin sa buhay, nag-aaral man, nagtatrabaho, nagbi-business man, kung ano man, is hindi ito maging hadlang para maganap ang purpose sa atin ng Panginoon. At magpagamit po tayo upang lumago po tayo as a Christian, lumago po tayo at lalo magpagamit po tayo sa simbahan para po at least mas lalong maikalat ang kanyang salita at mas marami pa pong magkaroon ng kaligtasan. At huwag po natin sarilinin yung pagkakaligtas po sa atin. Ayun lang po. At ulitin ko lang po yung ating verse sa Proverbs 19:21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ayun po, busy man tayo sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, o kung ano man yung ating pinagkakabisihan, naway manaig pa rin sa atin ang purpose ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. At katulad ko po, sabi ko nga po, habang humihinga po tayo, may purpose ang bawat isa sa atin. At tayo po manalangin. Yes, Lord, hallelujah. We praise you, Panginoon, Lord. Glorify you, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, Panginoon, Lord God, at ako yung pong ginamit, Panginoon, Lord God, upang magpatotoo, Panginoon, Lord God. Marami man kaming mga plano, Panginoon, Lord God. Pero yung purpose niyo po, yung dakilang purpose niyo po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Panginoon, naway mangyarit maganap, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon. At naway maging ang patotoo po ay kumilos po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa bawat nakapanood, Panginoon. Salamat po. Ito po ang masamad na namin ng Diyos.